So, ayan, welcome back mga Lodi. So, kamusta mga work in progress natin dyan? Tapos na ba? So, hopefully, hindi na kayo tinatamad ngayon. And, ako din. Parang mukhang nag-improve na din tayo sa ating video na ito. And, salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe. If bago ka lang sa channel na ito, hit that subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload natin. And nais ko lang i-share sa inyo ang aking bagong artworks. Yeah. Okay. Si Henry Cavill. Okay. Made up of ball pen. Guys, ball pen. So, medyo advanced na tayo ngayon. Lumi-level up na si Senpai. This Titus pens. Thank you sa sponsor ng Titus. Ang ganda ng ballpen nyo. So, hindi pa siya masyadong fine tignan, pero soon ma-figure out natin kung paano siya pakikinisin, and hopefully someday matuturo ko na din sa inyo ang mga techniques na dapat nyo malaman. Wala, share ko lang. And now for this episode ng ating video, so ituturo ko sa inyo ang ilong. Ilong. So lahat naman ng tao may ilong, di ba? So general terms of nose. Okay, ang dapat nyo malaman about sa ilong. So meron nakaharap, meron naka-semi side view. So dito na pinapakita ko sa inyo is nagawa ko before. Okay, ayan. So as you can see, madadaanan din natin kung paano magiging smooth ang ating gawa gamit lamang ang ating brush. Ayan. So, let's start. So, ang paper na gagamitin natin today is ang pinaka-famous. Okay, next sa bond paper is ang Mr. Oslo. So, ewan ko lang kung may gumagamit pa nito. Kasi ubos na yung ating sketchpad mga pare, mga Lodi. So, wala na din tayong mapagkunan ng art materials. So, hopefully matatapos na itong lockdown. Makakabili na din tayo ng mga art materials. So ayan, may Oslo paper na tayo. The next thing you need is charcoal pencil. Kung wala, graphite, anything, Mongol, pag-practicean mo. Invest on skills, not on materials mo. So pag naka-invest ka na dun sa skills mo, yung materials, mabilis na lang nating mabibili yan. Charcoal. So kawawa na din yung charcoal, konti na lang siya. Hindi na umaabot ng isang dangkal. And brush. Okay. So I suggest yung Filbert brush. Okay? Kaya nakikita mo sa screen, yan. Sample ng Filbert brush. Isang malaki at saka isang maliit. So magagamit mo yan. And the last is pinaka-powerful na clay sa lahat. Kneaded eraser. So yan. So let's start. First things first na dapat mong malaman sa paggawa ng nose is yung form. So, hindi ka makakagawa ng mga kahit anong pang detailed na gawain pag hindi mo magawa yung form. So, what is the common form na ginagamit natin sa nose? So, sa akin, isa sa pinaka easiest method na ginagamit ko is parang ganito. Okay, sundan nyo lang ako. Ayan. The necktie. So, the form is like a necktie. Ayan. Huwag masyadong matulis, huwag din masyadong mababa. So, sakto lang. So, ayan. After nakapag-form ka na ng shapes, basic shapes na necktie, next is gagawa tayo ng curve from endpoint dito sa necktie na to at endpoint. Ayan. So ayan. Then dito natin ipuput yung nostrils sa baba.
So gamit na tayo ng charcoal para mas makita nyo maigi. Single line here and single line here. So ito yung magiging nostrils. Okay. Parang teardrop lang siya na baliktad. Ayan. So hindi muna natin siya pag sasamahin. As if ganyan lang muna. Kasi dyan tayo kukuha ng shades mamaya. Next, kunin mo yung brush mo. Smudge mo ang dulo, magkabilang dulo. Hanggang sa magkatagpo silang dalawa. Ayan. Nagkatagpo na. So, di ba? Mas smooth yung endpoint natin dito. Next, we need to put a shades dun sa dulo ng necktie. Ayan. Shades tayo dito. Magkabilang dulo ha. Kabilaan to. Ayan. Ayan. Nahuhulma na yung ilong. Ayan. Ihip muna natin yung mga sobra. So, tip na nga din pala. Bago ka umihip, lunok muna. Okay? Kasi baka may masamang hindi maganda. Ayan. So, smudge natin. Next is yung part dito sa baba. Since yung nose natin is medyo matangos, smudge natin yung baba. Kasi nagkakas ng shadow dito eh. Reminder lang ha. General to sa lahat ng ilong. Pagka yung light source nasa taas ha. Imagine mo lang nandito yung light source. So magkakas tayo ng shadow dito. Ayan. Next, kunin mo yung sandpaper mo. Ito yung sandpaper ko. Magkiskis ka doon ng charcoal para maging powder. Ayan. So gagamitin natin itong powder na to para maglagay ng depth sa ibaba ng nose. Ayan. So since ang nose natin ay medyo malalim dito at hindi na nasisikatan pa ng light source natin, medyo dark na siya. So make sure put some dark. Ayan. So medyo nagkakahugis na din ang ating nose, mga kaibigan. Ayan. So focus na muna tayo dito sa baba ha. Ayan. So i-dark pa natin. Next is dito na part sa taas. Dito na part sa taas, since connected dito sa mata, i-dark natin dito na part. Usually ganun naman, i-dark naman dito sa taas eh. Ayan, i-dark natin. Ayan. Medyo mataas ng nose line nito. Ayan. Anyways, tingin-tingin ka din sa reference kung mataas o mababa yung nose line. Next video, siguro yung proportion talaga ng mukha. Okay. Dito na part, ito yung tinatawag na glabella. Okay? So, these two are connected to each other since magkakaroon sila dito ng shades. Since dito na part is medyo malalim. May lalim, may depth, kumbaga. So, we're gonna put some shades here. Ayan. Then, yung shades or powder na ginamit mo dito na part, i-shade natin yung bababa. Okay. Ayan. Unti-untiin mo lang. Huwag mong bibilisan. Konti lang. And make sure that ang ginagamit mo lang na pang smudge is yung tip ng ating brush. Okay. Same dito. So, pagtatagpuin mo ulit sila. Pagtatagpuin mo sila. Ayan. Okay. Just smudge and smudge until you get the exact value. Ayan. Ayan, nagkakahurma na yung ilong natin, ha. Okay. Put some dark. Okay. Make sure to put some dark here. And dito na side. Since yung part ng ilong dito, ito na tinatawag na wings, okay? So we will make a division between the wings and the cartilage, okay? Since ito yung lower cartilage at ito yung upper cartilage, so magkakaroon sila ng division dito na part. So
separate natin yung cartilage. Gagawa tayo ng shades dito para, ayan, so makikita mo meron ng separation between sa ating lower cartilage and the wings. Ayan, maglalagay lang tayo ng shades dito as a separation between the two. Okay, dark natin. Next separation is between the upper lateral cartilage and the lower lateral cartilage. Ito na part. So maglalagay dito na separation shade. Okay. Kung hindi ka sigurado, tingnan mo yung ilong mo kung may separation between the two cartilage. So yung iba, sa sobrang smooth, hindi na nakikita. So, ayan. Put some dark areas around. Okay. Be careful din sa paglagay ng dark, ha. Huwag masyado madami. Konti lang. So, dark pa natin yung area dito sa baba. Ayan. So, nagkakaroon na din ng kurma yung ating ilong. Ayan. Kung di ka pa kumbinsido, just put some darkness pa din. Next is maglagay tayo ng dark dito na part. This is what we call the separation between the bouncing lights. Ayan, maglalagay tayo ng tinatawag na core values o sa parang kalagitnaan na shades. So, ito yung separation between dun sa bouncing lights natin and the highlight. Okay? So, ayan, magkata tayo ng shades. Huwag kang matakot mag-dark. Ayan. So, makikita mo, we have here what we call the bouncing lights. Okay, ito yung light na nagse-separate dun sa pinaka-core ng ating para magmukhang realistic yung ating ilong. Ayan. So, this is it, mga ka-senpai. Tapos ng ating ilong. So, I hope alam mo na yung pinaka-core ng ating ilong. Ayan. So, front view yan, ha. So, next is the side view. So, same method ang gagamitin natin, mga kaibigan. Necktie. Okay. Ayan, necktie. Necktie, ha. So, kasi nakatagilid na siya, so different perspective na yung gagawin natin. Again, nostrils. Since yung nostrils ay hindi na natatamaan pa ng darkness, we will make it more darker. Ayan. Brush. Mabilisan ko na lang gagawin ito kasi ubos na din yung oras natin. Ayan. Same, pinagdikit ko yung dalawa. Put some values sa dulo, both ends. Ayan. And shade the lower part. Okay. After you shade the lower part, put some darkness here. Okay. Put some darkness here, mga kaibigan. And the separation between the glabella. Add some dark. Hindi ka pa satisfied. Ayan. Dark pa natin hanggang sa magsawa ka. Kaka-dark. Then pagdugtong yun ang both ends from top to bottom. Okay. Sa akin minamadali ko na lang kasi kontrolado ko naman yung brush, eh. So sa inyo, make sure kontrolado yung brush nyo. Okay. Put some division here between the lower cartilage and the wing. Ayan. Ayun, may division na. Next, we need to put some darkness here. As dito na part is may depth, may lalim. Kumbaga, so put some darkness dun sa mga malalalim na part ng mukha. Okay, na ilong. So dito na part, malalim na naman dito, eh. Hindi na siya natatamaan ng light. So, dark natin.
Magsusuka ulit ako ng powder. Ayan, ayan. Again, dark ng lower part. Pagtugtungin. Both ends. Division between the upper cartilage and the lower cartilage. Ayan. Division din dito. Ayan. Ayan mga senpai. Then, the core shadow. Separation between the bouncing lights and the core shadow. Ayan. Ayan, para ma-identify din natin yung tinatawag na values, di ba? Para mukhang realistic na tingnan yung ating artworks. Ayan. So, i-direct powder application. And you are done, mga senpai. So, ayan. Meron na tayong ilong. So, ayan. Hopefully, may natutunan na naman kayo ngayong araw. Enhance mo lang yung artworks mo. Make sure to like, share, and subscribe. Kung makakilala kang art buddies, pwede mo silang i-invite para manood sa ating video. And shoutout ko na din pala, nagpapa-shoutout sa ating previous video, si kalodi nating John, Harvey, Kakal, and Sir Mark Perez. So, thank you sa panonood. And hopefully, matapos nyo na yung mga whip nyo, mga kaibigan. So, tayo ay magbabalik sa susunod na araw para sa panibagong tutorial na naman. Suggest kayo sa comment box sa baba kung ano ang susunod nating gagawin, kung anong pang pwede nating i-content sa ating channel. So, bago pa lang ako dito, kaya hindi pa ako medyo sanay. So, hopefully, marami kang natutunan ngayon. And this is your Zenpai Jess na nagsasabing happy sketching. Goodbye!